Nag-launch ka ba kay BBM? Christmas bitaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, wala. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So, kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Eh, ganun kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Alright mga kababayan, so mag-comment lang tayo dito sa naging interview po ni VP Sara Duterte nang tanungin po siya kung ano yung magiging message niya dito kay Bongbong Marcos ngayong Pasko. At diretso pong sinagot ito ni VP Sara Duterte na wala siyang mensahe, no? Wala siyang gustong sabihin dito sa Pangulo, no? Dahil nga po alam naman po natin na yung ginawa sa kanyang panggigipit ng administrasyon ng Marcos ay hindi basta-basta, no? Kaya ito yung kinahahangaan ko dito kay VP Sara Duterte kasi napaka-prangka niya, no? Napaka-straight to the point niya at hindi niya kinakailangan na makipagplastikan sa mga politiko para lang bumango yung kanyang pangalan. Kaya kung mapapansin ninyo, nagsama-sama na nga yung mga loyalista, mga pinklawan, mga dilawan, mga lefties o kung ano pa yan na talagang ayaw maupo etong si VP Sara Duterte, no? At talaga naman yung mga tirada sa kanya ay sagad to the bones, no? At talagang nakakahanga yung ipinapakita po ni VP Sara Duterte kasi despite of everything na binabato sa kanya na talagang yung iba ay halos below the belt na ay makikita nyo pa rin, no, na very calm itong si VP Sara Duterte. Napaka-fresh niya pa rin tignan, no? Halos yung mga kasabayan niya talagang haggard na pero siya nananatili siyang kalmado, no? Kasi alam niya talaga sa sarili niya, mga kababayan, na walang katotohanan ang lahat ng ito, no? At talagang ang lahat ng ito, mga kababayan, ay paninira lamang sa kanya. Kasi kung may katotohanan talaga 'tong mga kababayan, maglabas ng ebidensya, no? Yan lang naman yung ano yung dapat nating panghawakan diyan at paniwalaan. Kapagka ikaw ay nag-akusa sa isang tao, ay kinakailangan maglatag ka talaga ng ebidensya upang nang sa ganun ay maging credible itong mga ibinabato mo dun sa tao. Pero hangga't wala kang sapat o ebidensya na magpapatunay dito sa mga aligasyon na ibinabato mo sa isang tao, talagang mananatiling chismis lamang yan. So, again, mga kababayan, dito sa naging interview ni VP Sara Duterte ay napakarami po ang napahanga, marami dito ang tumaas ang kilay for sure dahil nga sa katarayan, no? Hindi naman in a way na katarayan na prangka, parang ganun ba, no? Na mas gusto ko yung ganitong tao kung papapiliin ako, no? Kasi personally ako, hindi din naman ako babati sa taong ayoko talaga, 'di ba? For what? 'Di ba? So ang pinoprotektahan lang naman dito ni VP Sara Duterte is yung kanyang peace of mind, no? At tama nga naman din siya na kung ano yung ugali mo na talaga yon, hindi naman magbabago yan kahit Pasko pa yan, kahit bagong taon or ano mang mahalagang okasyon yan. Kasi yun na yun hindi ka naman na magbabago, 'di ba? Sa kung ano yung pagbati sa iyo, hindi naman na mababago yun. Not unless gugustuhin ng isang tao na baguhin niya kung ano yung kanyang nakasanayan. So in this case, mga kababayan, talagang mahirap talaga na magtiwala muli dahil dito ko lang talaga masasabi na wala kang makikitang tunay na kaibigan pagdating sa politika. No, sa pagiging politiko mo wala kang tunay na magiging kaibigan diyan dahil lahat 'yan ay permanente, hindi permanente, no? Maaari ngayon ay magkaibigan kayo pero eventually ay magiging magkatunggali o magiging magkalaban din kayo sa darating na panahon. So etong pinakita po ni VP Sara Duterte ay talagang pagpapatunay na siya ay naninindigan, no, sa kanyang mga naging desisyon, sa kanyang pag-alis bilang cabinet member, no, ni BBM noong panahon na akala natin okay pa. Kasi talagang hindi nagsalita si VP Sara Duterte, no? Hangga't kaya niyang tiisin, talagang ginagawa niya
ang lahat ng paraan at siya ay nagtatrabaho. So marami lang talagang mga paninira at marami lang din ng hindi nakakaunawa, no? Pero based on our experience mga kababayan, napakaraming ding event ang napuntahan namin na involved talaga ang Office of the Vice President na hindi na cover ng mga mainstream media, kaya tingin ng ibang tao ay talagang hindi nagtatrabaho ang Vice Presidente, at yung kanilang ipinapakita is yung mga pagpunta ni VP Sara Duterte sa Dahig, no, yung pagbisita kay dating Pangulong Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. So yun yung pinapakita nila, yung mga travel ni VP Sara para maipakita sa taong bayan yung kanyang pag-travel lang, no, at hindi talaga siya nagtatrabaho. While na kapag nandito siya sa Pilipinas ay talagang walang pinipili si VP Sara Duterte, no, kahit kasulok-sulukan, kabundukan yan, eh talagang susuyurin niya ng Office of the Vice President, at sinisikap nila, no, napakarami po ng proyekto ng Office of the Vice President. Isa na nga po dyan yung libreng sakay na talagang napakalaking tulong po para sa mga estudyante at sa mga manggagawang Pilipino na sumasahod lamang po ng minimum wage. At napakalaking bagay po nito mga kababayan sa mga estudyante na sapat lamang yung kanilang mga baon, no. Yung iba nga ay talagang problema din yung pamasahe, pero sa tulong nga po ng libreng sakay ng OVP ay maraming mga estudyante yung makakatipid at hindi na nila iisipin pa yung napakalaking pamasahe. Kasi personally, ako nakakakita ako ng Office of the Vice President dito sa Naik, Cavite, no, going to PITX. So napakalaking tipid yun mga kababayan, kasi from Naik, Cavite to PITX is 90 pesos ang pamasahe ng ordinary, ordinary passenger, yung hindi siya PWD, hindi siya estudyante. So 90 pesos yun. Imagine ninyo yun, round trip is 180 pesos, around 180 pesos yung gastos ng isang passenger. So napakalaking savings sa ating mga kababayan yun. Kumbaga hindi man nabibigyan ng ayuda ang lahat, no, pero lahat ng nakikinabang sa libreng sakay ng OVP ay direct, no, na natatanggap yung tulong. Kaya nakakalungkot lang, no, nung bawasan yung budget ng OVP at talagang ramdam mo na ginigipit, no, at halos gusto nang ayaw na nga bigyan ng budget, 'di ba, para hindi lang makapag-utilize itong OVP, pero still nakakagawa pa rin po ng paraan ang Office of the Vice President para mairaos nila, no, yung kanilang kagustuhan na makatulong po sa ating mga kababayan dito po sa ating bansa dito sa Pilipinas, no, na kahit nahirap sila sa pagbabudget, eh kahit papaano ay natutugunan pa rin nila yung ibang mga pangangailangan ng masang Pilipino. Kaya ganito na lang talaga yung respeto ng mamamayang Pilipino dito po sa Tatak Duterte. Talagang iba mga kababayan, no, yung kanilang ginagawa. So hindi nila kinakailangan ipagkalandakan yung kanilang mga pagmumukha pagka sila ay nagbibigay ng mga relief goods, walang pangalan, walang tatak, basta purely na nagbibigay sila ng tulong. Kasi sabi nga po ni PRRD, 'di ba? Hindi niya naman pera yung ginagamit niya, pera po ng taong bayan 'yan. At nung siya ay tanungin ano yung kanyang legasiya o maiiwan na tatatak sa kanya, so wala, no? Tanging ang sabi niya, tignan, just look around kung ano yung nagawa niya sa kanyang termino bilang Pangulo ng Pilipinas. So again mga kababayan, makikita talaga natin na kahit Christmas, 'di ba? No, maaaring ang Christmas season kasi talaga is about giving, love, and forgiveness. Pero in this case, hindi naman kasi palaging ganun yung nangyayari. May mga bagay talaga na mahirap mapatawad, mahirap tanggapin, no? At yung iba halos walang kapatawaran yung nagawang pagkakasala. So siguro mapapatawad na lang to ni VP Sara Duterte sa kanyang sarili, no. Kumbaga dadating din yung time na siguro mapapatawad niya din lahat ng ginawa nito, pero never forget, no, sa kanyang mga ginawa at kung ano yung ginawa sa pamilya po ng mga Duterte sa panahon po ng administrasyon ni Marcos, na talagang
nakakalungkot, no, itong tandem na pinaniwalaan natin na mag-unite sa ating mga Filipino, siya palang mas lalong magde-divide sa ating mga kababayan, no. So ngayon ay watak-watak tayo, may kanya-kanyang mga sinusuportahan at pinaniniwalaan. Pero at the end of the day, tayo pa rin naman po yung kawawa dito, no. At tayo pa rin naman po talaga yung mas apektado dito at hindi naman talaga literal na yung mga politiko. Tayo pong mamamayang Pilipino ang kawawa dito. Kaya ayun lang, dalangin natin, no, na sana ay maging maayos na ang lahat at mabigyan ng hustisya itong mga nangyayari ngayon at mabigyan ng magandang buhay at direksyon itong ating bansa para naman sa mga susunod na henerasyon ay hindi na nila danasin pa yung ating mga dinadanas at deserve yan ng ating future generation, no, na maging maayos yung kanilang bansa, yung kanilang gagalawan at maging ligtas yung kanilang lugar, no, o yung kanilang environment na gagalawan at mabigyan ng mas magandang oportunidad ang bawat mamamayang Pilipino. So again, maraming maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.